Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga televiewers natin sa ating Signal 101 sa TVUP po yan. At syempre TVUP Facebook Live, Facebook page. Magandang gabi po. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba. The dashing, walang kakupas-kupas. Ang ating Abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Sip-sip ba? Di naman. Oo, parang mangungutang. Kasi baka may magtatanong magandang ano na yan, 'di ba? Yung utang lagi may nagtatanong So, inuunahan ko na ng ganyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Magandang gabi rin sa iyo, Mare. At sa ating mga taga-subaybay, huwag po kayo magsasawa. Yun lang. Yun lang. May nintay pa ako Wala na karugtong. Wala na karugtong. Tapos na yun. Tapos na. Sige. Okay. Ito po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Ano ang mga numero, attorney? Sa Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Nandiyan po sa screen. Makikita ninyo yan. Yan. Eto na nga. Ang sabi ko nga sa inyo, baka utang ang inyong problema, tumawag na kayo sa mga numerong yan. Okay? Utang na loob, lahat ng klaseng hutang, ganyan. Utang na. Diba? Kaya magtanong na kayo kung kayo may mga katanungan, text na at tawag na. Huwag kimkimin. Huwag lang maging mangmang. Dapat may kaalaman tayo. At kahit na hindi nyo ho problema, okay lang naman makinig, di ba, attorney? Mas magandang may alam. Pag may alam ka, hindi ka matatakot. Di ba? Kasi para ka may sandata. Sabi ng isang Greek philosopher. Greek philosopher. Ano sabi niya? It's better to ask twice than to lose your way once. Ay, that's very true. Diba? Totoo yan. Ay, alam mo ba, attorney? Ibig sabihin okay nang makulit ka. Basta huwag ka magkamali. Kaysa sa magkamali ka. Oo, magkamali ka, long way pa yon, long cut pa, di ba? Okay, alam mo ba, attorney? I'm sure, nung nagpupunta ka ng ibang bansa, malaking difference ang Pilipinas at ibang bansa. Bakit? Hindi, sa anong konteksto yung sinasabi ko? Kasi nga, ang sinasabi mo, yung pagtatanong, di ba? Pag tayo dito sa Pilipinas, pagka ikaw ay nagtanong, nasa probinsya ka for example, saan nga ba dito? Dati wala namang west-west-west. Wala naman tayong ways before, di ba? So ako, pag talagang hindi ako sigurado sa daan, ang gagawin ko, kada kanto magtatanong ako. Tama kasi para number 1, sure ako. Number 2, baka kasi siya yung hindi sure. So, kailangan magtanong ako ulit kasi baka mamaya maligaw ako. Kaya kasi makulit ako. Baka mali yung direksyon. Yan. Na ibinigay sa iyo nung una mong pinagtanungan. Oo. Kaya magtatanong ako ulit. At sa ibang bansa, hindi sila ganun ka-accommodating, sa totoo lang. Well, depende kasi sa lugar. May mga lugar na karamihan sa mga mamamayan ay hindi marunong ng Ingles. So, kung ikaw ay Pinoy na nandun sa bansa na yon, most likely hindi mo alam magsalita nung salita nila. Di mag-i-English ka. Di dudugo ang ilong nila. Parang hindi ka nila masyadong maintindihan. Totoo yan. Pero not in Japan. Yeah, but sa Japan, very accommodating sila. Kahit hindi siya marunong magsalita, they will try. Maski hindi siya marunong magsalita ng English. Totoo yan. Tutulungan ka pa niyang makakita ng isang body na nagsasalita ng English. Correct. Ganun sila ka-accommodate. That's very true, ha? At hindi lang yan. Pero attorney, alam mo talaga, noong mga panahon ng medyo, hindi ngayon, kasi marami ng mga kabataan magaling mag-English sa Japan. Sa Japan, Pero dati talaga, nung pumunta talaga ako, nosebleed talaga ako. Talagang hindi talaga kami magkaintindihan. Wala naman talagang Waze, wala rin yung app. Wala. Wala yung cellphone. Tapos, pag dinugo ako dahil wala kang gagawin kundi mag-taxi kasi ang hirap ng subway.
puro Hapon yung nakasulat So, ang dati. dinugo yung bulsa mo. Dinugo ang bulsa ko. Ayun. Akala Sabi ko ko, yung ilong mo. eh, Bulsa pala. well, duduguin na rin ako talaga sa ilong kasi talaga hindi kami magkaintindihan. Pero, datapot subalit. Ito ang characteristics ng mga Hapon. Nag-taxi kami. 'Di ba? Nagkamali siya ng baba sa amin sa hotel. Sabi niya, "Oh, I thought like hindi yun yung hotel namin." No, 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 no. Sabi kong ganyan, iba. E di syempre, pinagpapawisan na ako, mahal ang taxi dun eh. Di ba, pinagpapawisan na ako, mahal ang taxi. Pero alam nyo, dinala niya kami doon ulit sa talagang hotel namin without even asking us na magbayad. Ganon sila kagaling. Ganon sila anong tawag mo doon? May pakialam at ganon sila ka-respectful kung silang nagkamali. Sasagutin nila. Walang issue. Ganyan. Sana tayo ganyan din ha, mga Pilipino. And that would start sa atin mismo, ha? Okay. Kasi dito minsan sa atin, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat ha, mga friends. Bawal magtampo. Pero minsan, nawala ka na, lalo ka pang iwawala para yung metro mo humaba. Para lumaki babayaran mo. Wag ganun. O, sige na nga, eto na si Mindy. Si Mindy ay 17 years old, attorney. Siya ay menor de edad. tubong Marikina. Okay. Nag-cheat ang tatay ko 20 years ago. May mga anak na siya sa mga babae niya. So, hindi lang isa, marami. At currently, may kinakasama pa. Ako po ang bunso. Recently, nanghihingi po ako ng financial help sa kanya para sa pag-aaral ko. Pero pinagsalitaan niya ako ng kung ano-ano na masasakit na salita. At sinabing, hindi daw niya ako kadugo. Galit na galit po ako. I need legal advice. Pwede po ba kaming magkaso ni mama kung sakali? O sabi mo nga kanina, menor de edad siya. Menor de edad. Baka ito ay mag-qualify sa Vauci. or child abuse. Ay, matindi ang child abuse, ha? Anong mas matindi? Violence against women and children or itong child abuse? Alam ko pwedeng sabay. Pwedeng isabay. Naku, di lalong tumindi ang kaso niya. At criminal offense to. Okay. Punta ka dun sa punta kayo ng nanay mo dun sa himpilan ng pulisya. At hanapin ninyo yung children's and women's desk. At doon kayo magsampa ng reklamo. Yan. Ayan. Pag sinabi Tutulungan mong kayo. na magsampa ng reklamo, attorney, pag sinabi mong magsampa ng reklamo, pupulis ka pupunta una. So meron kasi kang nagrereklamo ka ng isang kriminal na reklamo. Yung kasing child abuse, criminal yun eh. So, kinakailangan mong pumunta sa may kapangyarihan. Okay. Kasi sila ang magsasampa ng kaso laban dun sa akusado. Okay. So, kunwari, nag-file ka dun sa police, for instance. Ano yung next step na gagawin naman nung mga Yung police, nung mag-ina? pag napirmahan, gagawa yung police, gagawa ng statement. At yun ay ipapadala sa piskal. Okay. At doon susumpaan yan nung nanay at saka nung bata. Pwedeng sabay sila, no? Oo, sabay sila. Dalawa yung kanilang salaysay. Okay. Pagka yan ay sinumpaan niya sa piskal, yung proseso ng criminal prosecution magi-start na. Okay. At criminal offense yan. Ako. Magkakaroon ng preliminary Oh, investigation. no. At syempre, sinabi niya hindi daw niya kadugo. Kasi ito, parang ang reklamo niya rito, hindi talaga yung hindi siya nabigyan ng tulong sa kanyang pag-aaral. Kung hindi, may dagdag pa na minaltrato pa siya nung tatay. At sinabihan ng mga masasakit na salita. Nga, maltrato yun. Edi, yung kasi hindi pagbibigay ng suporta, lalo pa kung meron naman siyang kakayahang magbigay, ano rin yan, pang-aabuso rin yan sa bata na dapat ay sinusuporta kanya. Correct. Oo. Okay, so ito ay, ang tingin ko, papasok sa child abuse at saka doon sa violence against women and children. Kasi meron tayong tinatawag na psychological or emotional violence. At kailangan ba nila magka-hire ng abogado dito? Kung doon sa pulis, hindi. Kasi ang magiging abogado niya, yung prosecutor.
Okay, o ito naman. Si Jam ng Makati, ang tanong ni Jam ay, eto na, siya ay caller natin. Hi Jam! Good evening, Jam! Good evening po, Miss Maria and Attorney Danny. Yes, anong tanong mo, Jam? Ayun po. Nag-resign na po before. Nag-ipon po para makapag-apply. Naku, parang putol-putol. Putol-putol nga. Oo, Okay, ulit. manananggalan dating. Oo, rewind. Ulit from the top. Ulit, Jam. Jam. Hello? Ayun, better. Okay, ulitin mo nga. Sorry, hindi namin narinig. Ayun po. Umalis na po kasi ako sa kumpanya na dati kong pinagtatrabahuhan. Pero bago ko po alisin yung kumpanya na yun, nag-ipon po ako para po hindi po ako magipit during nung mga araw na naghahanap ako ng trabaho. And bago po ako makaalis sa kumpanya na yun, nag-apply na po ako sa bagong kumpanya. Itong kumpanya na po ito ay binigyan na po ako ng training date, specific date na mag-start na ako. Pero po, yung specific date na yun, hindi po nasunod hanggang sa magdadalawang buwan na po na inuurong nila ng inuurong yung training date ko. And ngayon po, sinabi po nila sa akin na hindi na po tutuloy yung training and nakapirma na po kami ng kontrata. Yung iba ko pong kasabay na mag-apply, nakalipat na po sila ng bahay kasi nga po nag-expect na po sila na magtrabaho dito sa kumpanya na ito. And opo. And ang tanong ko lang po doon is, pwede po bang gano'n yung gawin nila? Sinendan po nila po kami ng cancellation of contract. Pero parang unfair po kasi sa end namin na nag-antay at nag-invest na po kami ng oras sa pag-antay ng training date namin. Pero biglang gano'n po yung nangyari. Kung pumirma po kami ng contract, pwede po ba kaming basta na lang tanggalin, considered na po ba kaming employee ng company na yun kung gano'n po nangyari? Ganito, medyo himay-himay natin ng konti. Nakapirma na sila ng kontrata. Yung bang kontratang pinirmahan nyo, contract of employment? Ano po, job offer. So job Wala offer naman lang. Okay. Sa madalit sabi, maski pa nangyari yung training, hindi naman sigurado na kukunin kayo. Yung ba ibig sabihin nun sa job offer? Job offer lang sila na at magte-training. Yung ba ay pagkatapos ng training, kung halimbawa nang hindi umatras yung investor, sigurado ba kayong makukuha na at magkakaroon na kayo ng trabaho? Normally po, gano'n naman po sa BPO. Parang after training BPO. po, punta na po ng production, and then after 6 months, regularization na po. Gano'n. BPO siya. Kasi tinetraining yon, di ba, attorney? Dahil yung mga kliyente, paiba ng paiba. So, tinetraining Hindi, pero kasi siya. nagpatakbo din ako ng isang BPO. BPO, oo. Yung kasing proseso, di may mag-a-apply. Merong initial screening. Kung ang BPO ay call center, ang una naming tinitignan yung accent. Okay. Very good. Yes, pero alam mo, ang mga Pinoy, napakadali nilang mag-adjust ng kanilang accent. Yes, Mabilis at magagaling sila. Pag gusto mo na ang sound nila ay Amerikano, British. ay magiging sounding Amerikano yan. Magagaling sila. Okay. Pero yung po kaya magte-training. Pero meron naman po na pagkakataon na yung itinraining mo, maski anong tinraining mo, ay matigas talaga ang dila. Ganon. Parang pang Europe, pang German, ganon. Sa madalit sabi, dahil hindi siya nakapagbago ng kanyang accent, despite na nag-training, hindi rin siya pwedeng kunin. Kaya hindi naman automatic na kung nag-training ka, ay makukuha ka. So, ganun din yun sa kanya. Pero dapat ganun yung usapan. Dapat maliwanag yun na, kaya nga tinatanong ko, ano ba ang napirmahan ninyo? Ang napirmahan ba ninyo ay employment contract na? JO lang Kasi kung employment contract na yon ay hindi natuloy kasi ano yan ang baka nangyari, i-employ ka muna,
tapos ite-training ka, tapos saka ka ide-deploy. Aha. Posible rin ganon. Posible rin. Oo. Kapag ganon, nagkaroon ka na ng employment contract nung ikaw ay pumirma doon sa kontrata, at kung ikaw ay hindi na pinapapasok dahil hindi natuloy yung trabaho, ano yun? Pwedeng sabihin na dismissal, termination. So, pwede kang humingi ng danyos pagka gano'n na nangyari. Separation pay. Ang problema Separation kasi sa separation pay naman, ay kalahating buwan ang makukuha niya. Wala pa siyang, hindi pa nga nagsisimula. Hindi, kalahating buwan kada taon or any fraction Okay, I got so, ang makukuha niya, kalahating buwan. Sa sitwasyon naman ni Jam ngayon, unfortunately, syempre na-excite na siya kung malayo yung, example sa Alabang siya dapat na magtatrabaho, taga Farview siya, di ang layo, dahil naisip niya na kung magte-training siya doon, makakatipid siya kung doon na lang siya. Nagbayad siya ng deposit, etc. Pero yun nga, desisyon kasi nila yun Ay, naku. Pero inasahan nila na sigurado na. Pero meron bang legal na basihan para i-assume nila na sigurado na talaga sila na makukuha? Kasi kung wala po kayong hawak na kasulatan na kayo talaga ay parang empleyado na, magkakaproblema tayo. Naku, Jam, parang sinasabi ni attorney, parang masakit man sa damdamin. Titingnan ninyo yung kontrata muna. Tingnan mo muna sa kontrata. Yung pinirmahan ninyo. Kasi kung hindi siya employment at JO lang, kahit na mag-training ka, hindi ka pa rin siguradong maha-hire. Pero baka tagilid tayo. Pero kung halimbawa yung kanilang parang pinaasa sila. Oo nga, paasa match. Kung kayo po ay pinaasa naman ng pinaasa. Kasi dapat tatlong beses Kaya hindi kayo umalis, hindi kayo tumigil, at nag-antay kayo ng training kasi sa kanilang mga salita, pinaasa kayo. Tsaka loss of opportunity for another employment. May kasalanan yun. Paano natin siya at least mapapanagot? At least abuse of right yun. Pwede po ninyong ireklamo sa labor. Sa labor, labor pwede din kasi na labor, rin. magiging labor relation ito kasi nga naman, ilang buwan ka ba pinag-antay, Jam? Supposedly po, dapat mag-start na ako ng March 10 and then naurong na naman po ng March 25. Hanggang, ngayon na po, mag-May na wala pa rin pong start and nakalipat na rin po lahat. Hindi ba kayo, buwan na, pinaasa ba kayo na kayo matetrain? Hindi, na kayo ma-employ? Normally po kasi ganun yung sistema sa so wala naman silang ginawa para umasa kayo. Ayun po, bukod po dun sa job offer, which is i-review ko pa po mamaya. Wala na po, pero yun nga po, normally ganun po kasi yung experience ko pag nabigyan na ng JO. Sure na po, sure na. Okay. Kumbaga sa kalakaran most probably ng ibang BPO. Ang sinasabi lang kasi ni Jam, okay, sige, fine. Pero sana sinabi mo sa akin, hindi ako natenga dito. Naghanap na lang muna ako ng ibang trabaho. And then, kasi sinabi mo sa akin, baka, hindi kasi ang inasahan niya kasi ganun ang kalakaran. Yes. Pero alam mo, kaya nga job order lang yon at hindi siya contract of employment. Oo. Kasi nga, baka iniisip talaga din naman nung employer na hindi sigurado. Oo. Pero sana tinanong nyo sila na sigurado ho ba to? Okay. Kasi tagal-tagal na namin nag-aantay. Saka gumastos na kami, pamasahe, hindi kami nag-apply ng ibang trabaho. Hindi kayo nagtanong ng ganon? Hindi naman po. Ang tinanong po namin is pwede po kaming ma-deploy sa ibang account since na-hire na din na po naman nila kami and pumasa na po kami sa mga company assessment. Na-hire na pala kayo? Opo, pumasa na po kami sa mga Hindi yun. Sabi mo na-hire. Bakit mo nasabi na na-hire na kayo? Mayroon na kayong pinasweldo na ba kayo? Hindi pa po. Kumbaga po natanggap pa lang po sa kumpanya. Siguro yung sinabi niya natanggap. Pero wala kayong pinirmahan na kontrata? Oo. Except yung job offer? Opo, job offer po kung tawagin. Jargon po sa BPO. Oo, nako Try to talk to them first, malay mo sige, naman. Baka kausapin mo sila, baka naman
Kaya nga i-deploy ka sa iba. Oo, at saka malay mo naman na maintindihan nila, oo nga naman, nagpagod na ito, lumipat pa ng lugar. Di ba? Try to talk to them first. Siguro last resort na yung pinaka-NLRC, ha? Huling-huli. Hindi sa NLRC, sa sa Department of Labor. Dole pala, Sa Dole, ha? Okay. Thank you, Jam. Thank you. Thank you po, Miss Mario and Attorney Danicon. Nakakasad naman yung ano niya. But sige, go lang tayo, Jam, ha? Anyway, ito na si Joy ng Marinduque. Ang tanong naman niya, pa-legal advice naman po. I'm married to a Japanese citizen. Nag-divorce po kami sa Japan. Pero dito sa, kakasabi ko lang ng Japan na, di ba? Pero dito sa Pilipinas, kasal pa rin po kami kasi hindi pa nare-recognize dito ang divorce namin. Ang problema po, nakapagpakasal ulit siya dito sa Pilipinas kahit pa valid ang divorce namin, kahit hindi pa valid ang divorce namin dito. Pwede ko po ba silang kasuhan ng bigamya? Makakakuha po ba sila ng marriage license at may visa ba ang kasal nila? Alam ko po na ng babae na kasal pa rin kami dito sa Pilipinas. Pwede rin po bang kasuhan ng babae? Salamat po sa inyong sagot. Hindi ho kasi ganoon ang suma total noon. Yung pong divorce, valid po 'yon. Pero hindi po sa Japan, hindi po ganoon. Ito ay valid insofar as the Japanese husband is concerned. And it is valid as to him wherever he may be. Maski nasa Japan siya, dahil siya yung Japanese, valid sa kanya yon. Pumunta siya ng Pilipinas, sa Pilipinas, diborsyado na rin siya. Pumunta siya sa Amerika, diborsyado na rin siya. Pero yung Pilipina, sa Japan, diborsyado siya, pero yung Pilipina, hindi siya, as far as she is concerned, Kasal dahil pa rin Pilipina siya, nananatili pa rin siyang kasal doon sa kanyang Japanese husband, maski pa yung husband niya ay hindi nakasal sa kanya. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi, kaya may kaso ngayon. Yes. Na ito nga kinakailangan na ma-recognize yung divorce sa Pilipinas. Kaya lang masyado nilang pinahihirap. That's very true. Matagal ng kasong ganyan, Kasi nga ayaw daw ng mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, ayaw ng divorce. Kaya nga yung divorce law, hirap na hirap umusad sa Kongreso. Ay, nako, napaka-plastic, ha? Kung gagawin nating mabilis yan, di para mo na ring ibinigyan ng mas maraming karapatan yung mga Pilipinong nag-asawa ng foreigner. Pero hindi ba mas kawawa na ang sarili nating mga kababayan ang pinapahirapan natin samantalang yung mga foreigner na asawa ay meron ng iba, meron ng buhay na sarili. Samantalang yung ating kababayan mismo ay wala ngang buhay. Tama ba naman yun? Well, pwede ba mga congressman at senador? Sinabi na ng Korte Suprema yon. Na violation ng Equal Protection Clause. Correct. Kung yung Pilipino ay mananatiling kasal doon sa foreigner na hindi nakasal sa Pilipino. Violation ng Equal Protection yun. Yes. Pero yung pagpapatupad nung prinsipyo na yon ay napapahirapan ang mga Pilipino. Ang sa akin, baka nga hindi na Kongreso to Baka nga dapat rules of court na lang ito. At yung rules of court, ang may control dyan, ang Supreme Court. Baka dapat gumawa ang Supreme Court ng rules of court para bumilis yung pag-recognize doon sa divorce na kinuha ng ang Japanese at ng Pinay sa Japan. Okay. Sa Japan kasi ang divorce doon by agreement pwede. Agreement or judicial Kaya nga. Administrative or judicial siya. Mahirap yung judicial din doon. Yung judicial, yun ang nagiging proseso kung hindi sila mag-agree. Correct. Kung hindi pero mutual kung agreement. Pagka nag-agree sila, pupunta lang sila sa register. Pirma lang. Pirma lang sila. O, di-divorce na sila. Okay. Yung Japanese,
maski saan pumunta yon, divorced yun. Eh, ang tanong ko, okay, granting, no? So, ibig sabihin, wag na natin itanong kung kaya niya, kung pwede niya idemanda yung babae o yung hapon na asawa niya kasi moot in academic, sabihin, wala nang saysay yun. Kasi nga, kahit saan pumunta yung lalaki, eh, divorsyado na siya. Yung lalaki, Ang tanong, Japanese, hindi na, divorsyado na siya, hindi na siya kasal. Maski kanino. so, wala siyang kasong ma-file. Di ganun din doon sa babae. Ganon din sa babae. Pero ang tanong ko, like ngayon, sabi niya, doon daw sa Japan ay nakapag-diborsyo na siya. Ano naman ang sistema para siya naman din ay makawala dyan sa kasal na yan? Yun na nga. Kukunin ba niya yung divorce sa Japan at Ipapa-recognize nga niya na dito? Kaya Kahit lang, na kaya administrative? lang, yes, meron ng kaso yun. Maski administrative, i-recognize dito. Kaya lang yung proseso napakabagal. Sos. At napakagastos. Ay, sauce. Kaya nga dapat na Supreme Court gumawa ng bagong rules of court para mapabilis ito. Yan, okay. Knock-knock Supreme Court. Calling on Calling. Justice Marvick Leonen. Oo, sir. Justice. Oo, baka naman po para sa ating mga kababayan na kawawa. Okay, ito naman. Si Rose ng Pasig, 42 years old. Yung kinasuhan po namin ng RA 7610 or Child Abuse Law ay nakikipag-areglo na po sa amin. Sinabihan ko po ako na name your price. Aba, ano kaya ang magandang gawin? May maipapayo po ba kayo sa akin? Ano kaya muna kayo ang ginawa sa bata? Hindi, pero ang tingin ko dito, ang kanyang dilema, magpapabayad ba kami para maareglo at i-atras namin yung kaso? Parang ganon. In the first place, ano po ba ang nasa isip ninyo na dapat ay mangyari nung nagsampa kayo ng kaso? Okay. Ano ba ang gusto nyo? Bakit kayo nagsampa ng kaso? Gusto ba nyong maipakulong? Kasi po, kung gusto nyong maipakulong, hindi kayo dapat makipag-areglo. Kasi pag nakipag-areglo kayo, hindi po makukulong. Kaya nga. Ngayon. Pero kung ang gusto nyo ay kumulekta ng damages, Yes. pagbayarin yung taong umabuso sa inyo. Wala naman pong masama doon. Kasi alam nyo, yung pagbabayad nila ng halaga ay magiging masakit din sa mga bulsa nila. So parang pinarusahan din sila. Opo. Di kayo naman ngayon ang magsasabi kung magkano ba ang tatanggapin ninyo para i-atras na ninyo ang kaso. At kumbaga, all is well na. i-atras na ninyo yung kaso. Para, kasi Okay. baka mag-abogado rin siya, di magkwenta na kayo. Apo. At yan naman, as a general rule, yung po kasing criminal liability, hindi ito naaareglo, no? As a general rule. Pero may mga paraan naman po para ito ay... kasi nga may mga mediation na ngayon, Correct. etc. May plea bargaining na. Okay, magagawa naman ho ng paraan para ito ay maayos. Mutual. Maareglo. Okay. Alright. Nako, ang dami nating natutunan ngayong araw na ito. Sabi ko na nga ba, worldwide talaga kasi may mga issues concerning din sa ating mga Filipino overseas workers or mga Pilipinang mga nakatira sa ibang bansa. Anyway, abangan nyo na lang kami sa susunod na pagkakataon ha. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!